Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Ang Sikreto ni Lolo Tonyo at Lola Iska mula sa Life That Matters. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Ang Sikreto ni Lolo Tonyo at Lola Iska. Si Lolo Tonyo at Lola Iska ay 48 taon ng kasal. Sa kanilang 4 na anak ay nagkaroon sila ng 8 mga apo. Tuwing mahal na araw ay nagsasama-sama ang lahat ng kanilang mga anak upang umuwi sa probinsya at magbakasyon ng 1 linggo. Naliligo sila sa dagat at mga ilog sa kanilang lugar, kaya lalong nagiging masaya ang bakasyon ng mga bata. Ngunit, sa kabila ng kasiyahan ng lahat ay napansin ni Lolo Tonyo na may lungkot sa mga mata ni Kaloy, ang pangatlo nilang anak. Isang gabi, nang makita si Kaloy ng kanyang ama na nag-iisa ay nilapitan siya nito at kinumusta. "Kaloy anak, tila malalim ang iniisip mo ha. Kumusta ka na ba?" tanong ng ama. "Tay, ayos lang po ako," tugon ni Kaloy. Muling nagsalita ang kanyang ama. "Anak, noong bata ka pa ay madalas kang tahimik lalo na kung nakagawa ka ng kasalanan o kung may problema ka. Kaya kilala kita. Sa isang araw ay uuwi na kayo. Ayaw mo ba talagang pag-usapan?" Tumingin si Kaloy sa mga mata ng kanyang ama at nagtanong, "Tay, ano pong sikreto niyo ni nanay? Bakit kayo nagtagal?" Sumagot ang ama at sinabing, "Para magtagal kayong dalawa, isama niyo ang Diyos sa relasyon niyo. Yan lang ang love triangle na pinahihintulutan. Hindi talaga mawawala yung magsasawa kayo pareho o mapapagod sa mga problemang kinakaharap niyo. Pero hindi rin sapat na pipiliin mo lang siya o kaya ay babalikan niyo lang ang mga dahilan kung bakit mo siya minahal, tapos okay na at parang walang problemang nangyari. Kasi kung yun lang ang naging basihan ko para manatili sa nanay mo, baka hindi kami nagtagal." "Bakit po tay? Akala ko po ba sapat na ang love lang para manatili?" usisa ni Kaloy. Sumagot ang ama at sinabing, "Kung yung pagmamahal lang naming dalawa ang aasahan namin, hindi sapat yun. Napapagod kasi ang tao. Kapag nagkamali ng 1 o 2 beses, naiisip natin na makipaghiwalay na agad. Yan kasi ang opsyon na normal sa mundo. Pero kung kasama ang Diyos sa simula pa lang ng relasyon nyo, hindi nyo magiging opsyon ang hiwalayan. Kakapit ka sa Diyos at sa simula pa lang ay hihingi ka na sa Kanya ng tulong para ayusin ang lahat. Kasi hindi nyo yan kaya ng kayong dalawa lang. Mahal ko ang nanay mo, pero mas mahal ko ang Diyos kaysa sa Kanya. Hindi perpekto ang nanay mo, lalo na ako. Maraming hindi ka mahal-mahal sa kanya, lalo na sa akin. Pero dahil nasa sentro ng relasyon namin ng Diyos, sa tuwing pareho kaming nanghihina, sa kanya kami humuhugot ng lakas kaya napagtatagumpayan namin ng mga pagsubok." Nasagot ko ba ng maayos ang tanong mo, anak? "Opo, tay. May kulang pala sa relasyon naming mag-asawa kaya ganito ang nararamdaman ko," tugon ni Kaloy. Narito ang aral na matatagpuan sa akdang Ang Sikreto ni Lolo Tonyo at Lola Iska. Sa buhay mag-asawa, dapat ay gawing sentro ng relasyon ang Diyos. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Ang Sikreto ni Lolo Tonyo at Lola Iska mula sa Life That Matters. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!